Hi, welcome back sa isa ng bagong episode ng Talk with Squiz. Ako pala si Fresh Squiz Lemmy. Yan. At bago tayo mag-umpisa, syempre, kumusta kayo lahat? Ayan. Hari nawa maganda ang inyong kalagayan. Lalo na ngayon dito sa Manila kahit papaano bumuti na. Ayan na, tama na narinig nyo. Bumuti na rin ang kalagayan ng siguro na practice na rin naman din ng tao na mabuhay dito sa COVID. Ayan. Tulad nga ng mga last episodes natin, nabanggit nga natin na siguro dati iniiwasan natin siya, pero parang ngayon natututo na yung tao na mabuhay kasama siya, na parang with all these flus and sickness and lahat ng mga nangyaring sakit in the past, parang natutulan din yung mga tao na mabuhay kasama nun. Kumbaga hindi siya totally nawala, pero parang na-neutralize. Okay, kumbaga na-control. Ayan, actually dito sa Manila nakakatuwa lang din dahil na lift na yung paggamit ng face shields, in which 'di ba parang last year naging implementation siya na hindi sapat yung pagsuot ng face mask, lalo na kung umaalis ka. Pero as time goes by, parang karamihan, hindi naman natin masisi din ng mga tao dahil kahit ako nakagamit din naman ng face shields. Mainit kasi siya. Pero parang naging normal naman din ng gawain ng tao na hindi rin naman nasusot ng tama din. Yung face shield parang nagiging, I don't know, parang nagiging sun visor, nagiging uh, head shield nga kung tawagin sa mga biruan. Pero 'di ba parang real talk naman din, hindi rin naman din kasi siya halos nagagamit sa tama. Kumbaga, nakikita natin siya sa television or kahit saan man, basta may greater audience, lumalabas sa mga TVs, sa mga social medias, yung tamang pagsuot ng face shield. Pero in reality, sa pang-araw-araw na buhay ng tao, hindi naman din siya nasusuot ng tama. Diba? Parang during nung na-lift yung paggamit ng face shields, syempre parang hatiri naman yung opinion ng tao dyan. Merong nagsasabi na, okay, prevention is better than cure, ika nga. Parang tuloy pa din sa paggamit, lalo na, kumbaga, hindi mo rin kasi maalis sa tao yung yung takot din na magkasakit. Kaya may mga mangilan-ilan, kahit naman hindi na totally in-implement na gumamit ng face shields, nagsusot pa din. Syempre parang personal protection na lang din. Okay? Walang masama doon. Pero meron iba naman din nagsasabi na wala naman ding scientific basis or uh, proof na totally hindi ka naman din masasalba ng face shield sa sakit, 'di ba? Kumbaga hati talaga yung tingin ng tao doon. Kaya siguro ang bottom line na lang nito is sobrang saya dahil kahit papaano, uh, in a big note, ika nga, na nababawasan na yung restriction, kaya parang bumubuhay na ulit, in which tulad nga ng sabi ko kanina, parang natututo na yung tao na mabuhay kasama ng sakit. Parang dati nakakatakot pa rin naman syempre, kung ano yung mga bagong variants or bagong diseases ba na kumakalat. Kumbaga natututo tayo paano mabuhay yun. Kumbaga at least yung dating pag-iingat natin, diba, parang na-exercise at na-practice, lalo na sa mga bagong sakit ngayon, kung paano tayo iiwas. Parang na-practice na siya. Kasi tulad nga ng sabi ko sa mga nakarang episodes, na sa Pilipinas medyo restricted pa din. I mean, mahigpit pa din. Pero hindi na tulad no last year. Diba? Parang siguro na nagko-cope na lang din
Dahil sa ibang bansa din ang ganda na, parang nagba-back to normal na yung mga tao. Siguro with the trust of the citizens sa vaccines, 'di ba? Parang at least we're getting there. Parang bumubuti na rin yung buhay ng tao kasi parang alam mo yun, kumbaga with proper knowledge din ng paano na yung proper knowledge ng pagva-vaccine, 'di ba? ng ng risk, and 'di ba yung tama yung tulad ng sabi ko, yung tamang pag-aaral nga o tamang kaalaman din sa bakuna, 'di ba? Parang matitigil mo yung tao na ano na magdalawang isip na hindi tumanggap ng bakuna eh. 'Di ba? Parang okay na ako, well informed ako, so I want to get my vaccine na. 'Di ba? Parang magiging maingat na. Pero ayun nga, parang recent na lang din lumabas eh, kasi 'di ba by April yung mga nag-start na mag-rollout ng vaccine sa Pilipinas, tapos nagkaroon na ng mga boosters. 'Di ba? Para after 6 months na ma-vaccine, na maging fully vaxxed ka, 'di ba? Para after 6 months noon kailangan pa naman ng booster. So parang I don't know kung shoulder pa ba ng citizens yun or government ah, ng government yun yung pag-inject ng booster. Pero parang hindi kumbaga binigyan mo ng idea ng tao na ano ng mga magpa-vaccine, pero yung kumbaga yung buong kaalaman na yun na kailangan pa pala ng itong mga boosters, yun kumbaga hindi pa gano'n na ikakalat sa tao yun, yung ganong idea. So sum it up, maganda na, lumuluwag-luwag na, at ayun, baka siguro next year medyo maging okay na sa Pilipinas, magkaroon na ng mga mass gatherings, 'di ba? Siyempre, nakakamiss din naman gawin yung mga bagay na ginagawa noon. Kasi parang ito medyo nung lumuwag-luwag na nakakapunta ng malls na wala masyadong restriction. 'Di ba? Parang before pandemic ginagawa mo siya eh. Pero pagbalik mo sa malls, ah kumbaga little by little, 'di ba? Parang binabalik mo na yung sarili mo sa normal na ginagawa mo way before pandemic. Parang masaya din, 'di ba? Siguro isa din sa pinaka masaya din, or ah, masaya na idulot siguro ng pandemic is, for me lang naman, parang dumami yung mga tao na nagbibisikleta. Yun lang talaga. Kasi oo, yung cycling naman din kasi naging naging talagang trendy naman talaga siya. Oo, kasi pero hindi siya yung katulad noon na parang ang konting halos nagba-bike. Ngayon, biglang sulputan, ang daming mga resellers, ang daming tindahan, ang daming nagbibisikleta na. So parang yun din yung isa sa tingin ko na magandang naidulot, kasi parang na-encourage mo yung tao mag-exercise. Kasi syempre, cycling, exercise yan. Pangalawa, ah, nabawasan din yung paggamit ng gasolina, lalo na ngayon. Di ba parang hinihikayat mo yung tao na ano na kumbaga green environment or para yung mga ganun. Go green, ika nga. Parang nababawasan din yung pag-i-emit ng carbon dioxide galing sa mga sasakyan. Kasi nga, marami nagbibisikleta na eh. Di ba? Parang siguro, may mga lumabas din naman ng mga article na noon, na nung total lockdown, ang ganda ng ano yung, kumbaga walang fog, smog, okay, nung smog sa Manila or sa metro. Kasi nga wala nga halos lumalabas. Kumbaga earth is healing nga daw eh. Kaya nga. Pero ayun, yun lang, nakakatuwa din kasi talagang bumabalik talaga sa yung dati. Kumbaga,
Natututo na talaga yung tao na mabuhay na merong sakit, 'di ba? So yun, ah, anyway, nung weekend, nagkaroon ng trend, nawala daw, nawala daw yung globe sa Mall of Asia, in which nagkaroon pa ng statement yung SM Super Malls, Mall of Asia, kesyo nawala daw. Kumbaga, parang nakakatuwa lang na parang yung mga tao na, kumbaga na-hook na, OMG, paano nga, ba't nawala yung bola? Paano nakuha yun? Di ba? Parang, may mga ganun. As if naman talaga na mawawala yun. Pero, ito nga yung nakakatawa dyan eh. Parang, maraming factors na nadikit. Either yung opening ng IKEA sa Asiana or yung promotion ng Red Notice na movie na nasa Netflix doon. In which nung time na nagkaroon nung issue nga na yan na nawala yung globe do sa Mall of Asia, sakto napanood ko na yung Red Notice. Pinanood ko siya. So parang nung una ko narinig yung balita, parang naisip ko na, uy, pambihira to, parang Red Notice to. So ayun lang. How ironic lang talaga nung nawala yun. Napanood ko rin yung movie. Kaya parang naidikit ko siya doon. So nakakatawa lang na ang daming tao na hindi naman din natin masisi, parang naniwala din. Pero sa tingin ko, napakagaling strategy nun para mag-promote ng movie, or kung sa promotion din ng opening ng IKEA sa Asiana. Di ba, parang napakagaling. Kasi nag-draw talaga siya ng attention sa social media. Siyempre, naging word of mouth na yun eh. Tapos, naging laman din ng balita. Nag-trend din ng, I think, nung Sunday and Monday, nagkaroon na ng mga articles na nandun lang pala na, di ba, parang, tas nagkaroon na ng mga memes, naglabasan. So, parang effective. Kasi napaniwala din yung tao na yung ganon, yung nangyari. So, nakakatawa lang. Kaya, ayun. Di ba, parang, kung may mga ganun na issue, much better din na, halimbawa, kung mawala naman, di ba, parang, huwag niyo na masyadong seryosohin kasi parang, ano eh, talagang, yun lang. Kumbaga, huwag niyo na seryosohin kasi parang, napaka-imposible naman na mawala yun. Di ba, parang, kasiraan naman din. Kasi nakakatawa lang din, sumabay din kasi yung, ano, yung SM eh. So, ayun. Okay. Siguro ang pinaka-main topic natin, pinaka-main topic natin ngayon is, ano nga ba yung naidudulot ng mga play to earn na mga applications o games? Kasi parang last year, I think, late last year or early this year, yun nga, nagsulputan na tong Axie Infinity. In which ako, kasi na encourage din naman ako, naging curious talaga ako, ano ba nagagawa ng Axie. Tapos, may mga friends naman din ako na naglalaro talaga. In which, oo, siguro na-flex nila na nagkakaroon sila ng mga dahil sa Axie, nakakabili ako ng mga ganito, ganyan. Walang masama doon kasi grind yun eh, tsaka parang investment din siya. Na naglaan ka ng oras doon, I think ng resources mo, di ba, parang, kumbaga, understanding ko kasi sa kanya, para siyang stock, para siyang stock market lang din na principle na naglabas ka ng pera at ininvest mo doon, tapos nilaro mo lang, either you lose or you win. Syempre pag lose mahirap na, or pag nanalo ka, syempre 'di ba, parang na-encourage ka din na maglaro pa, 'di ba? Parang ayun. Kaya parang masaya siya, oo, kung masaya talaga siya. Oo, kasi naging trend na talaga siya dito eh. Kumbaga, kumbaga side hustle na kung tawagin.
Kaya masaya siyang laruin, siyempre. Yun nga tulad ng nasabi ko, paglalaanan mo talaga siya ng oras. At sabi nga din ng kaibigan ko na ekonomista, eh parang ang stock market yung ano, yung principle. Pero parang sinamahan mo lang din siguro yung mga makers nga niya is parang mahilig maglalaro ng Final Fantasy Tactics. Parang ganun kasing setup eh. May mga ano ba, parang Pokemon or 'di ba, parang Final Fantasy Tactics. May mga rock paper scissors na battle system, may cards. So parang ang nangyayari yung mga mahilig mag-invest ng pera at yung mga gamers or mga millennials or Gen Zs na siguro mahilig sa mga ganong klase ng laro. Kumbaga pinag-merge siya, tapos ayun nga, lumabas na yung Axie. So ayan, masaya siya, maganda laruin. Kung akong tatanungin, wala pa akong Axie. Pero, ayun nga, which, dahil nga sa play to earn, yun naman din yung nagbigay sa akin ng daan para laruin tong Mir 4. Okay, itong Mir 4 din is play to earn naman din na type ng app. Okay? RPG based. Pero ang ang nangyayari kasi sa kanya is parang may certain level ka ba, parang I think level 40 para magkaroon ka nung tinatawag na Draco coins. In which yung Draco coins na yun yung napapalitan ng pera. So yun. Nalaman ko siya I think last uh, Monday. Okay? Pero hindi pa ako nag-start nun. Kumbaga, I made research naman din kung paano siya laruin. And parang upon upon playing, para siyang ang story niya kasi is parang early days ng mga Korean dynasties or Chinese dynasties. Tapos parang ordinary pa level lang, parang mga Kabal or MU type na mga ano na laro or Aragna. Ganun lang. Pero ayun lang, enjoy din siya laruin kung mahilig kayo sa mga RPG games. Ang style niya kasi yung lalo na yung graphics niya. Parang ano yung mga laro din naman sa computer ng 2006, 2009 hanggang ganun. Yung mga ganung klase ng RPG game. Pati yung kanyang graphics. So parang nilagay mo lang din sa cellphone yung parang nakikita mo sa PC noon. Pero yun nga, ang maganda kasi play to earn. So kung tatanungin, level 35 na ako. And mabilis lang magpa-level lalo na kung mag-grind ka. Nag-start ako within that day kung maganda yung ano mo, kung maganda yung paglalaan mo ng oras. Kaya mo siyang mapaabot ng level 30 plus sa loob lang ng ilang oras. Pero depende yun sa facing mo eh. Ang maganda naman kasi dito, para siyang Genshin Impact na hindi siya paunahan system eh. Kumbaga may sarili kang face kung kailan mo gusto maglaro, nasa sa'yo yan. Pero syempre, mga parang kalimitan na normal na makikita natin sa mga games na merong mga daily quest, merong mga login, daily logins, bonus, or mga giveaways. Merong ganun. Pero hindi siya yung katulad na may mga leaderboard na kailangan kung sino yung mas nauna, siya na yung mas malakas. Hindi naman ganun eh. Parang wala pa nga yatang PvP dito pero di ko lang, baka di ko lang masyado pa na-explore kasi parang ang maganda kasi dito parang naka-party pa eh. Party, clan, or basta wala pa akong nakikita na naglalaban. Pero sa tingin ko, hindi, ito ang kung susumayin yung dalawa, mas maliit yung magagad makuha mo dito sa Mir 4. Kasi unang-una, hindi ka maglalabas ng pera dito eh. Sadyang mag-grind ka lang.
Siguro kung maglalabas ka ng pera, may mga items na kailangang bilhin, kailangang siguro na para sa mga may extra kaya nila. Pero parang sa mga sa mga mahilig lang talaga maglaro, nagiging casual nila yung paglaro ng mga ganito. Ah, free to play, play to earn siya na type. Okay. Sa Axie, although wala pa siya sa app, hindi ko lang kung meron na sa Apple Store, pero sa Play Store wala pa. Pero dun kasi maglalabas ka talaga ng pera. Kumbaga, yun nga, naglabas ka ng pera, sabi natin sa Axie, naglabas ka ng 50K. Malaki din yung chance mo na makakuha ka ng malaki. Depende sa paglalaro mo. Ayun. Kaya talagang sa tingin ko, kung gusto mo ng fast uh, return of investment, sa Axie ka. Pero syempre, laro yan, ah, kailangan yung luck nasa side mo. Ayun lang naman. Tsaka kung, yun nga, tulad nga sabi ko kanina, kung you are used to play this kind of games na mala Final Fantasy Tactics or Pokemon, kasi may mga battle system din naman, eh, tingin ko yakang-yakan na yun. Tsaka, ang dami na rin naman nagpo-post sa FB ng mga Axie Infinity for beginners, yung mga 101 tutorials, maganda siya. So ayun, bago tayo magtapos, ayan, maraming salamat sa walang sawang pakikinig ng Talk with Squeeze at panonood sa Lem Reacts. Ito maganda nga nakakalabas na ulit eh. So I think magkakaroon na uli ng uploads ang Cycling Diaries. Yun lang, sana siguro pagpasensyahan nyo lang pag medyo wala talaga upload dahil ah, marami din tayong ginagawa eh na personal, pero I think kasi para may mga deals tayo na naumpisahan na siguro pinag-focusan dahil para sa kagaganda rin ng channel yun eh. Kumbaga, I made deals with someone, ayan, na makakatulong sa channel, and we'll see, baka sa December maganda din yung magiging maganda yung mga mangyayari sa Fresh Squeeze Lemmy channel. So ayan na, bago tayo magtapos, nais ko munang pasalamatan yung nangyari nung last week. Yung annual nakitaan namin ng mga Dream Team. So sa kapatid na Benjamin Lopez, happy birthday ulit. At sobrang saya na naman dahil for 2 years na nakabalik, nakabalik kami sa tinatawag namin na barracks. So having these guys na para kapatid na rin yung turingan since college na nakasama ko sila ulit. Uh, it's a wonderful time din. Good times din kung sakaling matawag to hang out with these boys. So ayun. So Bench, happy birthday. Sobrang saya ng kahit pa paano. Dati umatagal pa ng mga 2 days or 3 days yung mga, yung mga pag-stay, pero kahit overnight lang yun. Tapos mag-inuman lang, sobrang saya na. Diba syempre aging na rin tayo eh. So ayan, maraming salamat at may pasalamatan natin yung mga sponsor. Syempre Print and Grind Manila. Ayan, maraming salamat. fb.com/print and grind. Yan Thrifties, ayan. Maraming salamat nga pala kasi nung last week din, do sa overnight. Ayan, may naka-score tayo ng isang damit sa Yan Thrifties, care of Michael Maglinte. Ayan, puntahan nyo lang po fb.com/Yan Thrifties. Tsaka King J Blends and Chef Krish. So sa lahat ng mga tropang taga-Pandakan na mahilig sa food trip, check nyo lang po yung FB page niyan, Chef Krish. Tapos kung gusto niyo pong mag-podcast, kahit wala ng PC, basta meron kayong cellphone na nakaka-record, ayan, Anchor.fm. Ayan, konting edit-edit lang at lagyan ng intro, outro, or kung ano man gusto nyo. Tapos upload nyo lang. Ayan, Anchor.fm. Tapos, kung gusto niyo ma-monetize ang inyong podcast,
Ayan, posibleng-posible na yan at kumbaga, hindi mo na kailangan ng malaking fanbase eh. So, punta lang po kayo podmetrics.co. Gamitin nyo lang ang promo code na Talk with Squeeze. Yung TWS, malaki po yan. Tapos the rest lowercase na. Tapos mayroong malupit na exclamation point. So again, anchor.fm. Tapos podmetrics.co. Gamitin nyo lang ang promo code na Talk with Squeeze. At ayun, matutuloy na ang inyong pangarap na podcast. Hindi nyo na kailangan na, kumbaga, libre na yun. Pag nasa anchor.fm, lalabas na yan sa lahat ng mga streaming site na abot ng anchor.fm by Spotify. Abot na yan. So, wag na kayong ma-down. Wag na kayong ma-down at ayan, kumbaga, posible na siya. Tapos, nagka-podcast ka na, tapos ay na-monetize pa yung inyong program. May gamitin nyo lang talaga yung promo code na Talk with Squeeze, podmetrics.co. Legit yan. Kumbaga, hindi, I think 6 or 7 buwan ko na, kasi recent lang naman ako napasama sa Anchor.fm at saka sa Podmetrics. Pero, so far, napakasaya. Ayan. Lalo na pag merong mga lalo na pag sumama kayo sa Podmetrics eh. Lalo na pag merong mga promos. Ayan. I think yung Shopee 1111, di lang ako nakasama dyan kasi parang ano siya eh. Nag-conflict siya sa schedule. Pero, yun lang, masaya. So again, magkita-kita po tayo, I think, sa Sabado. Ayan. I think Sabado kasi alam ko merong Real Madrid all-time draft. Pinaplano ang Peña Madridista Filipinas. Pero side hustle ko yun eh. Pero pero maganda siya lalo na kung mga Madridista kayo sa Pilipinas at yun lang, ma-discover nyo na, uy, meron palang nag-exist na Peña sa Pilipinas. Ayan. Punta lang po kayo dyan. I think sarado pa yung recruitment ng mga bagong Peña members. Pero I think baka December magbukas ulit. So, ilan po, binabati ko din syempre Vice Gondar at ang Dream Team. Ayan, pati ang parokya. Ayan, at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na release ng Talk with Squeeze dito sa YouTube at Spotify. So, ayan, again, peace, lem out. Maraming salamat po. Ding ding!